Sa isang lumang ospital, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang babala. Naniniwala ka ba na may mga kaluluwang nagpapatuloy sa kanilang trabaho kahit matagal na silang wala sa mundo? Magandang gabi, Tito Juan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pangalan ko po ay Justine at nais ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng matinding takot sa tuwing naaalala ko. Nangyari po ito noong taong 2018 sa isang lumang pampublikong ospital sa probinsya ng Iloilo kung saan ako nag-aaral ng nursing. Bilang bahagi ng aming pag-aaral, kinailangan naming sumabak sa on-the-job training at na-assign po ako sa night shift sa tinatawag na charity ward ng ospital. Ito yung pinakalumang pakpak ng gusali, isang lugar na tila na pag-iwanan na ng panahon. Ang mga pader ay naninilaw na, amoy pinaghalong Lysol at luma ang hangin, at ang mga ilaw sa mahahabang koridor ay palaging kumukurap-kurap. Kataunti lang ang pasyente, kaya't madalas ay kami lang talagang mga estudyante at isang staff nurse ang gising sa buong palapag. Ago pa man kami magsimula, binalaan na kami ng mga senior namin. Gawin niyo lang ang trabaho niyo. Kung may marinig o makita kayo, huwag niyong papansinin. Sa unang linggo pa lang, naintindihan na namin kung bakit. Isang gabi habang nag-aayos kami ng aming mga charts sa nurses station, bigla kaming nakarinig ng mahinang pag-iyak ng isang bata. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Imposible dahil ayon sa listahan, puro matatanda ang pasyente namin sa buong ward. Nang tanungin namin ang head nurse, sumagot lang siya nang hindi tumitingin sa amin. Hayaan niyo na yan. Sanay na kami dyan. Kinabukasan, mas matindi pa ang nangyari. Habang nag-iikot ako para i-check ang mga pasyente, nakita ko sa dulo ng isang napakahabang koridor ang isang lumang wheelchair. Walang nakaupo, nakatigil lang. Bigla, Tito Juan, nagsimula itong gumulong ng dahan-dahan papunta sa direksyon ko. Walang tulak, walang hangin. Gumulong ito ng mga 10 metro bago ito biglang huminto. Ang isang gulong nito ay umikot pa ng kaunti kasabay ng isang matinis at nakakakilabot na laningking. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang sumigaw. Pero ang pinaka nakatakot sa lahat ay nangyari noong huling linggo ko na. Mag-isa ako sa nurses station. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at nanunuot ang lamig sa aking mga buto. Napatingala ko mula sa aking sinusulat. Doon, sa palagitnaan ng koridor, nakita ko siya. Isang matangkad na babae, nakasuot ng uniforme ng nurse mula sa lumang panahon. Puting-puti, may kapa at may maliit na cap sa ulo. Ang kanyang tindig ay strikto at diretsyo. Naglalakad siya nang walang tunog, dahan-dahang sumisilip sa bawat kwartong nadadaanan niya na para bang tinitingnan ang mga pasyenteng wala naman doon. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, tila nababalot ito ng anino. Ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Huminto siya sa tapat ng isang bakanteng kwarto at dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo paharap sa akin. Hindi pa rin malinaw ang mukha, pero malinaw na malinaw ang kanyang ginawa. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at dinala ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang mamalabi sa isang malinaw na "S" na senyas. Isang senyas na nagsasabing, "Tumahimik ka
Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang tumalikod at nagpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa para siyang natunaw sa kadiliman sa dulo ng koridor. Kinabukasan, nanginginig pa rin akong nagtanong sa isang matandang janitor tungkol sa matronang nurse. Kinuwento niya sa akin ang alamat ng isang napaka-istriktong head nurse noong dekada pinton. Namatay daw ito dahil sa atake sa puso habang nag-iikot isang gabi, at mula noon sinasabing ang kaluluwa niya ay patuloy pa ring naglilibot sa ward. Tinitiyak na ang lahat ay nasa ayos at may katahimikan. Natapos ko ang aking OJT sa ospital na iyon. Ngunit ang imahe ng nurse na iyon at ang kanyang nakapangingilabot na pagpapatahimik ay hinding-hindi na nawala sa aking isipan. Hanggang ngayon, kapag nasa isang tahimik na lugar ako, pakiramdam ko'y may isang pares ng mata mula sa dilim na nagmamasin at anumang oras ay magsasabing,